你有多深，我爱你有几分。我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心，轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。Magandang hapon ho at sa inyong lahat. Lunes na naman dito sa Chinoy Public Service. Maligayang magandang umaga sa inyo lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga tagampilit sa ating programa, lalo ang mga ilang taga NBI Director. Ay maraming salamat ho mga Director Meneses o si Director Girang. At sa ating cast na public information, si Nick Suarez, naka-tune up din natin, Attorney Meneses, at iba ho, iba hindi nabanggit, pasensya na ho. At si Assistant Director De Lemos. At bagong lahat ang ating programa, ay meron tayong mamaya ang ating ka-interview, ang ating mismo MMDA, si Tim Orbos. Mamaya ho, mga kalati oras pa ho dahil inaayos niya ang schedule, may kausap. Bago lahat ay tayo muna, tuktugan muna sa isang dasal. Sana maging matahimik ang buong sambayan Pilipino. Magdasal muna tayo, okay? Back to the studio. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkness night,
a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, I believe, I believe above the storm. This smallest play will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch olive, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch olive, or see the sky, then I know why I believe. Narito ang ating pangunahing balita. NBI muling pinakilos sa war on drugs. Vendor bawal sa Baywalk, Luneta. Helper nagtapuan patay sa Quezon City. Narito ang ating balita. Nagtapuan patay sa ibabaw ng mga kahoy ang isang helper kamakalawa sa Quezon City. Matigas na ang katawan na nakapuan ang bangkay ni Timoteo Alarci. Stay in sa Kimarker Construction Supply sa Kalinisan Street, Barangay Batasan Hills ang kanyang mga kasama. Sa pagsalaysay ni Jerome Camote, kukuha siya ng alas 8:30 ng umaga na napansin na doon nakahiga ang biktima. Nilapitan niya ito ang napansin niya na hindi na ito humihinga at matigas na ang katawan nito at kaya dali-dali niya tinawag ang kanyang mga kasama. Wala naman nakitang external injury sa katawan ng biktima kaya pinaniniwalaan na namatay ito sa sakit. Vendor, bawal na sa Baywalk, Luneta. Bawal na ang vendor sa Baywalk at Luneta. Ito naman ay desisyon ni Mayor Joseph Estrada, bagaman mabigat ito sa kanyang kalooban sa hindi pagbigyan ang kahilingan ng isang grupo ng illegal vendor sa makipagtinda muli sa Baywalk at sa paligid ng Luneta. Ayon kay Estrada, lalabagin niya ang batas kapag binigyan niya ang hawker permit sa mga vendor na una na nagprotesta sa harap ng headquarter upang ireklamo ang ilang pulis ermita na umano'y nangungutong sa kanila. Apela ni Estrada, bigyan dito ng panahon ang mga vendor upang mahanapan ang lugar. Anya, pinayagan niya noon ang
ilang vendor na magtinda sa mga nagsabing lugar dahil sa hiling na Department of Social Welfare and Development na nood na nagpapatupad ng livelihood program kung saan pinibigyan ang food cart ang mga vendor. Bahagi pa rin ito anya ng tourist bill kaya dapat lamang ang makpanatili itong malinis at maayos ang daloy ng traffic. Iniisip ang kabutihan na ito ay kabutihan din ng lungsod. Lahat yung iniisip ang alam kong katayuan ang pamilya niya. Alam kong masakit. Sumusunod muna't kayo sandali na pag-aralin namin dagdag ni Estrada. Narito ang ating pinaka-station, si Penny Corremos, na late lang konti ata. Okay. 11:30, ah. Wala akong ano. 11:30. Isang magandang maga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Fea Nicodemus, para sa Chinoy Public Service. Alam mo ba na direkta tayo sa Facebook? Live na live? Okay. So, oo. So, sana tayo dito. Okay. So, ang hitman, nabasa na natin to. Hitman ng 3 katao toda sa shootout. Ano ibig sabihin nito? Patay ang isang hitman. Naku, buti nga. Ng mga sindikato ng illegal na droga na responsable umano sa seryeng pagpatay. Okay? So, yan. Sa ulat ni PO3 Michael Maragyon ng Manila Police District Homicide Section, dead on the spot, si Arvin Aquino alias Sundalo at si Arbel Boy Aquino E. de la Cruz. Nasa 30 hanggang 35 anyos, walang trabaho, walang permanenteng address. Yan. Yan yung mga dapat. Diba? Wala tayong magawa. Okay, ito naman, Abelio. Paborito mo ba ito? Hindi ko gusto yan. Alam mo, merong isang No comment na lang tayo dyan. may isang nag-ano sa atin, nag-text, di ko lang nadala yung Oh, cellphone. ano balita? So parang sinasabi lang yan na kokonti pa lang yung mga, ibig sabihin yung mga nanalo nung nakaraan. Nagugulan na naman. Tigilan na muna yung mga batikos dito, batikos Oo nga, doon. marami tayong Ang problema. pwedeng gawin daw, ayon dun sa source ko, ay pagtrabahuhin natin. Tama nga Magtrabaho muna sila kesa sa impeachment. Wala na tayong ginawa. Pero kundi may magbansa. tatanong lang ako sa iyo. Okay ba ginawa ang ating Vice President? Ako, not in favor. Nakakasira sa ating, yung imahe ng Pilipinas Hindi maganda Ano lang naman yan kumbaga sa akin sa akin. Hindi, kanya-kanya opinion. kanya-kanyang opinion Para yan. sa akin, hindi maganda. Dahil nag-umpisa tayo umaasenso ang negosyo, kalakal, lahat. Hindi, yung iba pa nakabasa. Wala na, alanganin naman tayo sa negosyo, sa tourist. Kulang Kasi sa minsan tiwala. ano yan siyempre yung sa ibang bansa, tinitingnan din nila kung totoo ba o hindi ang sinasabi. Oo nga. Diba? Oo. Hindi naman basta-basta pumapatol yung mga yan. Pero I'm not in favor. Nag-iimbestiga rin yung mga yan. Wala akong pinapanigan kasi ako, parang ito lang ako. Gusto ko magtrabaho kayo kaysa daldal kayo ng daldal. Tama. Diba? Kung ako magtatrabaho ako, tigilan na natin yung impeachment dito, impeachment doon, ganito-ganito. Walang mangyayari. Walang mangyayari Kawawa sa si Juan de la atin. Cruz, Diba? Silang dalawa, nakapanggangan Ang dami na dapat na Marami trabahuhin. pa nakabimbin mga problema natin sa Pilipinas. Yun, yung isang kailangan natin tapusin at gawin yung mga pangako natin sa ating mga constituent o sa ating mga kapwa Pilipino, no? Ang dami na nating, yung mga ano sila nung nakaraan, di ba? Nung sila ay kumakandidato pa, anong sabi? Pero at least, Ito ang mga gagawin namin. Kita inano natin, may ilan na tupat na ni President Duterte. May Natutong mga ko ilan, siya. pero Hindi naman siya pa lang puro daldal yan. Kukunti pa lang yan. Kunti lang, pero at least may umuusap. Pero hindi pwede biglaan. Sige, tingnan natin. After a year, no? After isang taon. June So pa, ito ay malapit Mayo. na. Mayo. Kailangan makita natin, abay, tingnan natin, ano bang natrabaho ninyo? Mga opisyalis kayo na binoto namin. Yun ang tingnan natin. I-evaluate natin yung mga ginawa nila kaysa sa tayo mismo sumasali rin sa bangayan nila. Oo, tama. Diba? Kawawa si Juan de la Cruz, nakatunganga. Oo, Silang kawawa dalawa, tayo. nabanggaan tayo, nakatingin. Oo, tingnan Walang natin to. nangyayari.
Nagbabala naman si Labor Secretary Silvestro H. Bello III na gagawa sila ng legal na hakbangin laban sa mga airplane companies upang mapilitan silang itigil ang pangungulekta o pagsingil ng travel tax at terminal fee sa mga overseas Filipino workers. Yan. Yan yung isang matinding kampanya natin, Tama, no? oo. Itong 550. Ginawa ng kalihimang pahayag matapos na iginiit ng mga airline companies na ititigil lamang nila ang pangungulekta ng nasabing kabayaran sa darating pang Abril ika-30. So, April 30 pa titigil sila. Kaya sa OFW yan. Oo. Ang dagdag pa ni Bello, wala umanong legal na basihan ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at airline companies na mangolekta ng travel tax at terminal fee sa mga OFWs dahil hindi na sila kasama rito. Batay pa rin sa bisa ng Presidential Decree number 1183 at RA number 8042. Sa 8042 po, Very good. binabanggit, wala dapat babayarang kahit ano ang ating mga OFWs. Yun. Oo, yan ang magandang Diba? bali. Okay, Oo. sa dati dapat So, na-action eh. Oo. Ang alam ko nga dapat Marso pa, March 2017, dapat wala nang sisingilin. Pero dito sa nabasa natin, April 30 pa rin daw. Yan, di ba? May karagdagan daw magandang balita. Tatanggalin daw ng ibat. O mas maganda pa yan kung wala nang Problema, ibat. Wala na tayong pondo. Maraming mga source na pagkukuhanan. Alam mo ba, tingnan mo, Malaking kapag ipinasok mo yan sa atin, Sa langis, sa Oo, langis. sa langis, Sa sa lahat, electric, malaking para yung bahala. domino effect na talagang gaganon yan. Ang maganda, konti ang kita, pero, di ba? Konti ang kita, parang ang Chinik. Oh. 5-5 lang ang tubo, di ba? Kung konti lang ang makukuha mong subi, kaginhawaan naman ng yung sambayanan, ay ba'y maganda yon. Oo nga. Ako yung sinasabi ng teka. mga Chinese. May kaligtan. May napaalala na sana sa ating Presidente tungkol sa rental law. Sana paayusin mo naman. Marami nakrereklamo. Taon-taon tumataas. Tumataas. Yan pa. Kailangan yan ang unang asikaso ni Presidente. Ano dapat gawin? Kasi dyan nabibimpi mga congressmen. Siguro, Correct. meron sila mga apartment. Kaya ayaw niya topic ganyan, mga Oo, politiko natin. so hindi yan Hindi, kawawa maganda. naman. Kung ikaw, isang ordinary, makano sweldo mo, tapos in rental, Pataas ang pataas. Oo nga, kaya Diba? importante, total, ang education, tapos na tayo, libre sa college. Very thank you to Pero the libre. President, di ba? Sabagay, tapos na anak ko, wala na problema. Pero And di ba then- dati naman libre yun? Hindi, wala. Dati may libre. Sa Manila merong libre. Oo nga, hindi lahat. Eh, ngayon, all over Lahat the ng mga Philippines. Oo. State Oo University. nga, sino presidente pwede gumawa ng ganyan? Okay. Sana panawagan natin ang sa ating presidente ng Pilipinas, pakiaskaso ng rental law. Sobrang taas. Ang Oo. may mga rental, grabe. Triple. Pag ayaw mo, alayas ka na. Ganyan ang Oo. ugali nila. Dapat may batas eh. Dapat May under batas control dapat. of the government. Meron naman Ah. Kami dito meron eh. Meron. Pero ang problema Pero yung nga, iba, kawawa naman. after ganitong mga panahon, tataas siya. Oo, sasabihin pa Tataas. yung mataas. Yes, Oo. marami silang Pero di dahilan. naman nila Pero pinapagawa. no? dapat i-monitor din. Magbigay sila ng bagong rule and regulation. Kawawa mga tao eh. Okay, pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, dito sa ating Chinoy Public Service, isa munang paalala mula sa ating himpilan. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Eto na, kalusugang pangkalahatan.
Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa mateng padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. Mula sa Smart Communications Incorporated, ang #1 mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala. Ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na pera padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ng padala ng pera. Sa pinakamababang halaga, sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 15177 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. Ang ating mga dating bayani matatagpuan sa pera, sa mga libro, o kaya sa mga monumento. Pero ang mga bayani ngayon matatagpuan sa buong mundo. Mapa Hong Kong, Saudi, Europe, Amerika, Canada, at sa napakarami pang bansa. Halos lahat tayo may magulang, asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na overseas Filipino worker, in short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga Global Pinoy. At para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, merong SM Global Pinoy Program, handog ng SM Cares ng SM Supermalls. Madali lang maging member ng SM Global Pinoy Program. Magpunta lang sa SM Global Pinoy Centers at isubmit ang mga kinakailangang requirements at membership fee. Kukuha ang SM Global Pinoy membership card almost instantly na may kasama kaagad na special gifts. At ang bawat miyembro pwedeng magkaroon ng SM Global Pinoy card na ngayon ay lalo pang pinalakas ng E+. Ngayon, ito ay reloadable, tap-to-pay, cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangang magdala ng cash para magbayad sa napakaraming establishments, kagaya ng SM Centers and Stores, food outlets at restaurants, at marami pang iba. At pwede rin itong i-reload sa SM, sa ATM, at via cellphone.
Kasama pa rin syempre ang mga dati pang perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng access sa SM Global Pinoy Centers. Pwedeng mag-remit, magpalit ng pera, makitawag, maki-internet, maki-charge ng cellphone, habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa ring exclusive perks and privileges at access sa mas Hello, balik tayo sa ating programa dito sa ating Chinoy Public Service. Balik tayo no, sa ating programa. Medyo nagkakakwentuhan po dito. Ngayon nasa linya natin ang MMDA. Sino pangalan? Hello? Hello po. Hello? Opo. Magandang umaga po. Hello? Magandang umaga ho, ma'am. Hello? Magandang umaga po, Magandang ma'am. umaga ho, ma'am. Isa-isa. Wala. Hindi kasi parang hindi siya doon sa atin na lang, Allen. Sige, hindi tayo marinig nito, di ba? Sabi mo nakipag-usap na tayo sa kanya eh. At anong pangalan pala ng ating makakapanayam? Ating alamin sa kanila kung ano na nga ba ang mga development sa MMDA ngayon, di ba? So magandang umaga po. Hello? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Sige, hanggat hindi pa na bubuksan ni Allen maigi. Hello? Magandang umaga po. Amin na nga dito. Hello? Hello po. Hello. Hello? Hello po. Baka hindi kasi na Hello po, magandang umaga po. Allen, yung atin na gamitin mo. Ano yon? Cellphone? Oo, cellphone. Anong number? Anong number? Pwede siya dito? Pwede. Yun, okay. So, medyo ayaw nila paggamit ng mga landline. Ano ba yan? Ay, Oo, tapos hindi naman magamit. Yung ba, government office, pinabibigay. Ito, ayaw eh. Ay, nako. Yung iba, Oo. yung iba gusto nila. Lampon, mas maganda eh. Sige. So, panandalian po, inaayos natin ang ating linya sa MMDA at hindi tayo marinig doon sa isang linya, kaya't gamitan natin namang ibang linya. mahina Medyo parang talaga, hindi. Parang takot, hindi ko maintindihan kung natatakot ba o ano itong mga tao na Tanong ito. ko na, sa tagal ang request natin, ngayon na natuloy. 1 year na. 1 year. Di ba, Alin, natatawagan naman natin sila? Dati pa, di ba? Oo. Sige, ano pa ba yung mga ilang pag-uusapan natin dito sa mga lahat po na, malapit na naman ang mahal na araw. Pwede pas muna balita. MMD. Hindi, sabihin hanggat wala pa, nahihirapan silang tawagan. Tingnan natin ang iba pa nating mga usapin tungkol sa ating buhay-buhay ngayon. Yan, diba? tama, oo. Alam ko, this week, kung hindi ako nagkakamali, this Bakit na week ba? daw, Wala pa. ay bababa o magkakaroon ng rollback sa produkto ng petrolyo. Piso lang eh. Ano Piso ba? Ay mangyayari? malaki na rin yun. Sa mga kumukonsumo ng 20. May 20 pesos ka lang pala. Ano? Di ba? Yun yung isa. Matatawagan ba? Ano Di ba pwede pangalan? sa atin? Ano pangalan? Mo tinanong? Yun. Hello, ma'am. Ilapit Hello, mo sa akin ma'am. dito. Hello? Hello? Ma'am, ano pangalan ninyo? Hello? 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 Oo, yeah. Naririnig mo na ako? Okay na? Wait.
Wait lang ha, wait lang. May lampo ba siya? Mas maganda. Hello? Hello, ma'am. Naririnig niyo po ako? Hello? Hindi talaga eh. Hello? May lampo. Hello? Hello po. Naririnig niyo po ako? Hello? Ayaw. Oo. O, sige. Sandali lang daw. Ayan na naman tayo. Okay. Sige. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Yun. International community. Huwag maghimasok. Sabi ni Senator Pimentel. Okay. Hello, sir. Ay, ma'am. Hello po. Hello po. Ayan, yung mga panawagan. Hello? Hello po, hindi niyo ako naririnig po namin kayo, ma'am. Naririnig po namin kayo. Hello? Magandang umaga ho, ma'am. Naririnig na kami, ma'am? Hello? Pero ikaw naririnig ka niya, Allen? Soto? Dito sa Chinoy. Ayan, hindi tayo naririnig. At hindi niya alam kung sino tumatawag sa kanya. Lampo na lang kung may... Lampo na lang. Sino na yan? Hello? 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 Yes, I can hear you. Naririnig niyo na kami, sir. Naririnig na kami, sir? O, tingnan mo, hindi. Tapos hindi. Diba? Hello, sir. Naririnig niyo na ako? Sir. Hello po. Hello. Hello? Hello po. Sir. Sir, nadidinig niyo? Hindi niya ako naririnig. Hello? Yes. Okay. Sir, sino po itong kausap namin? This is Bong Nebria. I'm the Supervising Officer for Operations ng MMDA. Okay. So, sir, gusto natin sanang malaman ano ba yung mga update ngayon ng MMDA? Ano ba yung mga bago ninyong rules? Hello? Hello, sir. Ano po yung mga bagong rules natin ngayon sa MMDA, sir? Towing rules? Bagong mga rules natin. Bagong mga rule. Yes. Ano kasi no, we call it towing guidelines, sa pag nagtotow kami ng illegal parking. Okay, So, sa illegal parking, there are two types. One is unattended. Unattended, yung ibig sabihin, wala po yung driver. Opo. And the other one is attended. Mhm. So, ibig sabihin po ng attended, nandun po yung driver. Yung may driver po, ang procedure po namin yan, titikita na lang po namin sila ng, for illegal parking. And then, we will tell them to move their vehicles away from the area. Saan po yung tow-away zone. Ano po, ngayon, kahit may driver yan, pero hindi niya unable to move the vehicle, then we need to tow it. Okay. So, sa Ngayon po, sige po, sir. Sige po. ngayon, ang pinagkaiba naman nila sa unattended. Sa unattended kasi, every time na pupunta kami, may nakita kami naka-illegally parked, bubusina po yung tow truck ng 5 beses. 5 times, long horns, Then, may interval na 1 minute, then another 5 long horns ang gagawin niya, Just to notify yung may-ari na sasakyan that they need to move the vehicle away from that, curb, or sidewalk. Ngayon, pag within 5 minutes, wala pong lumabas na may-ari, driver, or whoever who can move that vehicle, then we need to fix the towing bar dun sa kotse. Ngayon po, pag naka-fix na po yung towing bar, kahit dumating po yung may-ari o yung driver, hindi na po namin pwedeng tanggalin yun at we need to tow your vehicle. So, pag nag-lapse na po yung 5 minutes nyo. So, pagka within 5 minutes ay natanggal niya, okay lang yun, sir? Pag within 5 minutes, wala po dumating na driver, walang dumating na may-ari, ikla-clamp na po namin yan sa towing bar, then ito-tow namin. Okay. It might take, the clamping, yung pag-fix ng towing bar at saka yung pag-tow itself might take longer than 5 minutes. The 5 minutes is the grace period that we give the owners or the driver
to get out of their to come out and move their vehicle. Ngayon, pagdating namin doon 5 minutes nag-gap, wala pa rin yung driver or yung may-ari, then we will be towing the vehicle. Okay. So kung lumabas naman siya within 5 minutes, okay lang yun, sir. Hindi nyo na ito to. Opo. Okay, Pag lumabas siya within 5 minutes, then that will be classified as attended vehicle. Lalabas na po siya na attended vehicle. Ibig sabihin, yung driver nandyan lang sa peripherals mo, nung sasakyan. So nakalabas siya, bibigyan namin siya ng ticket, then we will ask him to move the vehicle. Okay. So sir, pero yung mga halimbawa, kasi hindi nyo naman makukuha lahat yan di ba? Opo. Oo, kung marami sila na naka-illegal parking, ano yung pwedeng gawin, sir? Ganito po yan, ma'am. Actually, yung kung makikita niyo po yung operations namin ngayon, katulad ng ginawa namin dyan sa National Printing Office Road, dyan sa May Quezon City, Opo. Makikita niyo po yung naka-illegally parked, naka-hilera. Ang dami po. Ang dami. Ang ginawa po namin, Tanong ako. may kasama po kaming mobile patrol unit at saka mayroon po kaming mga kasamang motorcycle unit. Aside from the busina ng mga tow truck, and ginawa na po namin, sinairin na po namin lahat yun. Nakasirena na po para to notify yung mga may-ari kung nasa loob ng opisina or wherever they are na nandito na yung MMDA, then we will be clearing the road. So, yun na po ang ginamit namin. 5 minutes po yun. Ngayon, may mga lumabas, merong hindi lumabas. Yung mga lumabas, pinatikitan na lang namin sa mga enforcer. Yung mga hindi nakalabas, nakapila po yung mga tow truck doon. Para itow na po yun. Alam niyo po, sa operations namin ngayon, we're bringing in 20 to 30 tow trucks in one spike. In one operations. Para po yung sinasabi niya na, paano yung iba hindi na tow? Diba? Paano yung iba na alarma na more than 5 minutes dahil tinatow niyo dito, yung sa kabila hindi niyo pala sisimulan. Parang nagkakaroon ng bakit unfair, bakit hindi sabay-sabay lahat. Ma'am, alam niyo naman po, limited din ang resources namin. We only have 122 tow trucks na accredited. Aside from that, hindi naman po lahat tumatakbo yun minsan dahil may sira, may maintenance. So, then may mga other requirements po kami like EDSA, may mga deployment po kami ng tow trucks dyan. So siguro maximum that we could bring in is 30 in one strike. So nangyayari po, 30 po. Pag nangyayari po, pag nakahila ng 10 or 5, pupunta na po ng ultra yan, i-impound nila yung sasakyan, then they will go back kung nasan po kami. Susundan ulit po nila kami para may turnaround, para lagi na re-replenish po yung mga tow truck. Kasi dami po namin clinic clear Dami, mahirap. So sir, may katanungan dito si Chinoy, sir. Sir, magandang tanghali ho. Dahil sa mga illegal mga parking, halos ang Metro Manila, kabi-kabila ang paradaan, lalo na sa may Antipolo, Tondo area, nakikita ho natin. Meron mo tayong solution dyan? Opo, ma'am, kasi po yung sa Manila, nandiyan po yung Manila Parking and Traffic Bureau, na meron po sila sariling tow trucks, may sarili po silang operations dyan. But nonetheless po, ang sa Manila, meron din po kaming mga mabuhay lanes. Yun, like mabuhay yan po lane. yung mabuhay lanes po, tatagos yan, yung I think mabuhay lane number, if I'm not mistaken, 17 or 15. Ano po yan? Tatagos po yan ng ng AH Lacson, tapos Tayuman hanggang yung sa Dagupan Street sa Divisoria. Clear po namin yun dahil mabuhay lanes po yun. Other than that, yung mga inner streets at saka yung mga city streets at saka mga barangay streets po ng Manila, meron po silang sariling traffic bureau na nag-aano po nun. At nakikipagtulungan din po kami sa kanila dahil meron po rin kami mga detailed na tow trucks dyan sa Manila, sa Western Traffic and Enforcement District namin. Meron po kaming 13 or minsan 15 tow trucks na naka-assign sa kanila, which they could use sa mga illegal parking operations at saka stalled vehicle in Manila. So yun. So ibig sabihin, sir, pero ito kailan lang ba ito nangyari, sir? Ngayon lang to, Amended, no? Oo. Ano po yun? Yung intensified yung namin? Opo. Operations? Opo. Kasi ma'am, dati na ba ito? Meron na po. Matagal na po ang anti-illegal parking operations namin. But yung intensified and sustained operations namin, this was conceptualized by OIC Chairman Steve Orbos. Kasi nga po, wala na po tayong magagawa sa EDSA. Padami po na padami ang sasakyan,
Pero hindi naman po lumuluwag ang EDSA. Correct. So ngayon po, ang pinagtutuunan po namin ng pansin ay mabigyan po ang mga motorista ng alternatibong daan. Sa West Corridor po, kung makikita nyo ang West Corridor natin, marami po tayong mabuhay lanes dyan. Meron po tayong 17 mabuhay lanes that traverses north, south, east, west sa West Corridor. Sa East Corridor po, meron tayong dalawang malaking alternate roads. Right? Parang highway na rin po yan. Yan po ang C5 at saka yung C6 that traverses from Taguig up to Marikina or in Libis, ano? Yun po yung mga alternate routes. But ang tinitingnan po namin is to open up more roads in the East Corridor para po yung mga manggagaling ng EDSA makatuloy sa pupuntahan nila without really passing through all the choke points ng EDSA. Mabigyan niyo po ang pagkakataon, explain ko po sa inyo, last week, clear po namin yung National Printing Office Road. And dito po, pag kumanan kayo from EDSA, northbound kayo, kanan po kayo National Printing Office Road, then left to Nia Road. Hello? Hello, sir. Nakikinig po kami, sir. Sige po. So, National Printing Office Road, dire-diretso po, hit Nia Road, left turn, then left turn to BIR Road, dire-diretso nyo, i-cross nyo po yung Quezon Avenue, magiging Agham Road po yun, then diretsohin nyo po yun, mahihit nyo ang North Avenue. Ang North Avenue, kung maliwalang po kayo, then turn right to Mindanao Avenue, dire-diretso, mahihit nyo ang NLEX, ang North Luzon Expressway. Oo, meron nga. Di ba po? So ngayon, with that option, you have bypassed Quezon Avenue for one. You have bypassed the North Avenue, yung Trinoma SM area. You have bypassed Muñoz. And you have bypassed Balintawak. Lahat po yun, choke points ng EDSA if you're going northbound. Tama. Di ba po ba? So Tama, ngayon, sir. These are alternate routes that you could take in going to NLEX. Di ba? Lalo na kung light vehicles lang kayo. So, we're trying to open up. We're also we have just cleared yung Scout area if you're going southbound naman. And talaga, yung alternate route na yun is the best one because it traverses from Quezon City, San Juan, Mandaluyong up to Makati Avenue. Mhm. So, sir, yung iba, ito, halimbawa, itong mga nasa Makati ngayon, sir, may mga karsada pa doon na sarado. Ano pong gagawin natin sa mga yan? Pwede kasing daanan, malalaking karsada. Like, halimbawa, yung San Antonio Village. Oo, napakarami dyan. Marami na po kaming mga kinakausap, lalo na po yung mga subdivision, yung mga may private roads, na if they could open up, matatandaan niyo po, last year, we coordinated with Camp Aguinaldo, they opened up their roads. Ang laking kaginhawaan po yun, yung mga nanggagaling ng Katipunan. Maginawa po yung yung road na yun, yung bypass na yun. Ngayon po, pakikipag-ugnayan din po kami dyan sa bandang Bertie sa Trinoma. Meron din po kaming, yung sa Makati, sa McKinley, na nyo na po yun, na-open up na rin po namin yun. And recently dito sa residential area ng residential commercial area ng Scout area sa South Triangle, we're opening up bypass roads so that it will be accessible to motorists. Na pag nagkaroon ng if they know na standstill or gridlock, nagkaroon ng aksidente sa EDSA, they could take this alternate route. Kasi ma'am, alam niyo po, pag meron lang po isang disgrasya sa EDSA, sakal na po. Wala na, buhol-buhol na yon, sir. Buhol-buhol na. Sasakal po talaga, sasakal. Kaya ang makikita niyo po, ang lahat ng mga emergency base namin dyan sa EDSA, nilalagyan na po namin ng tow truck. Para pag nagkaroon po ng stalled vehicle, ito na lang po agad. Para maalis na within 15 minutes, para hindi na po talaga bubuntis yung traffic natin. Oo. So sir, ibig sabihin nagsisimula na rin po kayong buksan yung ibang mga pwedeng daanan, sir? Opo ma'am. Actually, may pinag-uusapan na naman kami ngayon. May bagong idea naman si Sir Tim, pinapatignan niya po sa amin yung Quezon City rin po, boundary to San Juan. Yung Mariposa po, yung sa Main Avenue.
Okay, oo. Yung sa yun po, ano po, pinag-aaralan po namin kung ano magandang gawin yun dahil maganda rin pong bypass road yun. Sir, may mga ilang nagre-report dito, halimbawa daw, Opo. yung iba kasi na karsada ay sinasarahan ng mga barangay-barangay at Opo, ginagawa lang ma'am. parahadahan. Ano po daw pwede Opo. nilang gawin? Ma'am, kasi hindi po namin talaga ma-inspect lahat ng inner roads, barangay roads, at saka Opo. city roads. Ano. Kung pwede po, isulat nila sa amin yan, tunan nila ng litrato para maplano po namin. Mhm. Alam niyo po, meron po kaming, masabi ko lang po, ma'am, yung meron po diyang street sa may scout area, if you know the Summer Street, may Summer Opo. Street po dyan sa GMA Network Drive, matagal pong nasarahan yun. Nakipag-ugnayan po kami sa sa lokal ng Quezon City. Tinanong po namin, nakipag-ugnayan din po kami sa sa GMA Network. What can we do about this to open this up? Kasi po pwede mong gawing fire lane yun eh. Kasi Yes, po, yes po. pag nakasarado po ang kalsada, wala pong madadaanan po yung mga emergency responders natin pag nagkaroon po ng sunog or kaya dadaan ng ambulansya na may dadalhin sa ospital. Kaya po kailangan po talaga natin buksan ng mga ang mga kalsada, lalo na kung makakapagbigay ginawa to o magiging bypass ng mga motorista. Sa totoo lang po, sa pag-clearing namin, ilang basketball court na po ang nagiba namin na nakatayo po mismo sa mga kanto ng mga kalsada eh. Oo. So sir, meron ditong mga nagte-text sa atin na nakikinig ngayon, Opo. sir. Opo. Natutuwa sila dun sa mga ilang mga development. Yan. So, Opo, ma'am. ngayon ang sinasabi po dito, nitong ating mga kababayan, ano Opo. po bang mga numero ang kanilang tatawagan just in case? O may mga email address ba kayo na pwede silang magpadala ng Ma'am, mga... Opo, yung sa telephone is 136. Yan po yung MMDA hotline 136. Tapos po yung sa mga suggestions, mga questions, or mga opinions po na gusto niyo iparating sa amin. Meron po kaming MMDA Facebook page. Hanapin niyo lang po yun. Lagi po namin ina-update yun for traffic information, yung mga aksidente, makikita niyo po doon. And at the same time, that's also our medium to get the sentiments of the people. Ano yung mga suggestions nyo? How this policy affected your travel time? Yung ganun po ba? Because we really need people empowerment in as much as their feedbacks are concerned. Yan. So, may mga nanonood atin live kasi nasa Facebook na rin po tayo live. So, Opo. sir, yung 136, ito yung MMDA. Mismo pwede silang... MMDA hotline po yan. Oo, Kung hotline. meron po kayong nakitang aksidente or na-involve kayo sa nag-stall ang vehicle nyo, kailangan nyo ng assistance, you can call 136, MMDA 136. Okay. So, yung MMDA Facebook, pa rin sir. Sir, may isang tanong dito ako sa iyo. Di ba, sir, sandali, meron po kayong dati, pero may radio program kayo alam ko. Opo, meron pa rin hanggang ngayon. Live pa rin siya. Tuwing linggo po, tuwing linggo. So, linggo. Saan po siya ma-open, sir? MMDA sa GMA, DZBB, 594 kHz, kay Orly Tulindad. Okay. So, sir, dito rin pwede kayo magprograma sa amin. Sir. Ma'am, alam niyo naman po, basta naimbitahan kami, kung wala pong conflict sa schedule, ma'am, we really need your help in as far as public information is concerned. Para malaman po ng tao kung ano po yung ginagawa namin mga programa, paano po makaka-apekto sa kanila to, makakaginawa. Yun po, kailangan po talaga namin ng media for our public information. Yan, from time to time mga kaibigan, Lani Lynn and Miss Lali Pangan, lagi-lagi po natin makakausap ngayon ang ating mga taga-MMDA. Yan. Opo. Oo. So, promise yan sir Sir, sir, may katanungan mo tayo, pwede? Opo. Sir, regarding yesterday, pumunta tayo sa may Masangkay, sa may Chiangkai-sik ng Ilok. Grabe ang ilog dyan, putik pa, saka mga basura, pakadami-dami. Ano ba ang natin? Meron ba tayong mga MMDA team, makilinis ng mga estero, lalo na sa may Antipolo? Ay sir, may informan ko lang po kayo, we already launched noong March 1 ang Estero Beach namin. Ano po, taon-taon po namin ginagawa to during summer.
para po pagdating ng tag-ulan, maayos na po ang daloy ng ating mga estero, no? Kasi alam naman po natin kung anong mga dahilan ng pagbabaha sa Manila, basura sa estero na bumabara po. Ngayon po, nakaprogram po yan every year, nilaunch na po namin nung unang araw ng Marso, yung estero bleach namin. So yan po, nag-dredging yan, estero cleanup, at saka kung matatandaan nyo po, meron po kaming di ba, yung anti-jaywalking, Yes, sir. Yung mga anti-jaywalking namin na nahuhuli, na ayaw pong magbayad. Sasabihin nila, gusto na lang po nila mag-community service, ang community service po niyan ay ang paglilinis ng mga estero. Yan, maganda yan. Tama yan. Para mabawasan. Sir, ang tanong ko ngayon sa iyo, kasi may isang katanungan dito, si Susana de la Cruz din ay nanonood ngayon sa atin, ay ang sinasabi, ang tanong namin sa inyo, gaano ba kalaki talaga ang MMDA? Parang ang dami-dami ninyong gagawin. NCR. Diba sa NCR? Kung dami po, sa totoo lang po, human resource and equipment wise, hindi ko po masasabi na tapat ang aming bilang. Yes, pero po, ma'am, sabi nga nila, in management, you need to be resourceful. Kaya po, kung anong meron kami, we will do it, we will plan it, we will provide the services to Metro Manila residents. Yan, so to Metro Manila. Pero ibig sabihin, kaya pa rin, ang dami. Ang dami. Oo po. Grabe. Sabi nga namin, ang lagi naming battle cry dito, the challenges are great, the expectations are high. Yes, totoo yan. Pero gagawin po namin ang trabaho namin. Pag may nagawa ka dito, may mali ka naman sa kabila, sir? Yan, totoo yan. Ay sinasabi nga, eto nga yung mga nanonood sa atin ngayon dito sa ating Facebook, natutuwa naman sila sa report, sir. Kaya nga dapat siguro from time to time talagang may coordination. Yung coordination talaga. So pag ma'am, ikinalulugod po namin ang mga pagtawag niyo, ang pagtulong niyo sa amin, lalo na yung mga tao sa media. Kasi po, kailangan po namin kayo as far as public information is concerned. Thank you, sir. Kahit po sa mga clearing operations namin, pinapakover po namin para malaman po ng tao na kailangan po namin ng tulong niyo Kailangan namin ng tulong ng tambayanan, ng mga mamamayan doon sa komunidad na aming nililinis. Kasi po, hindi na po tayo, huwag na po tayo parang mag-asot pusa o pusap daga na nag-aabulan. Trabaho. Pagbawal po talaga, sana po kahit wala ang MMDA, isundin natin. So sa ngayon, sir, aside from yung illegal parking, pero although marami pa rin talaga, lalo sa gabi, yung mga, alam ko, pinagbabawalan din yung mga jeep dito sa May Guadalupe. Ano na po ba? Kumusta na po ba yung nandyan? Yung mga jeep naman, nakipag-ugnayan po kami sa barangay at sa transport group na kung yung sumasakop po dito sa Guadalupe. Maganda naman po yung usapan namin. Nagpapasalamat kami sa mga leaders ng mga transport groups na to sa suporta na binibigay nila sa amin. Ngayon po, yun nga po hindi mo talaga minsan talaga masubaybayan, mabantayan lahat yan, lalo na 24 hours. Hindi po, meron po talaga paminsan-minsan may mga pasaway po talaga na yung sasabihin nila, wala naman ng MMDA, hindi ko pwede na to, parang gano'n. Kaya nga po kung pwede nakikiusap na lang po sana kami na tayo po lahat magtulungan na lang dito dahil po sa ikagiginawa po naman ng lahat to. So, mapatupad natin. Sir, yung mga ilang pang nakita natin sa mga komunidad, lalo na sa mga area ng San Andres, yung Santa Ana, at saka yung Tondo, ay nagsasara po talaga sila ng mga karsada para lang maging parking or maging basketball court nila. Minsan yan. Ma'am, yun nga po, lalo na po sa mga lokal, yun po, yung mga barangay captains po na gusto po nilang linisin yung mga barangay nila, paalis po yung mga illegal vendors o yung mga illegal parking, paalis po sa mga kalsada nila, pwede naman po sila sumulat dito. Pero din naman po ang ginagawa namin, pag may sulat sila, yun po magiging reference namin to help them out. Nakikipag-coordinate po kami sa kanila, i-survey po namin yung lugar na gusto nila palinis. Tapos po, i-schedule po namin yung operation sa kanila.
Yan. At syempre, pwede silang mag-report sa atin. Kasi meron mga ilan, sir, lalo-lalo sa may anak bayan, yung mismong mga barangay officials, siya ang mga nagaharang at sila yung maraming parking na illegal. Oo, yun nga po yun nga. Kung yung mga mamamayan, alam nila yung mga Ay, patay tayo dyan. Tay. Yon, medyo nagsara po tayo. So, binabati natin ang mga nanonood sa atin na live ngayon. Thank you. Oo. Tawagan pa natin isa. Live ngayon ay si Lali Pangan. Hello, friend. At siyempre si Lanel Soto, Susana de la Cruz, Irene De Leon, at si Kate Villarta Peliesco ang mga nanonood ngayon. Wow, So, sa thank you inyo very much lahat, sa inyo. Suporta sa program namin. suportahan natin ang ating MMDA dahil nga dito sa mga ganitong klase. So sabi nga niya, i-report natin yung mga ganitong pangyayari. Ano, di ba? So maganda yan para mas maayos natin. Ibig sabihin, yung mga katulad ng mga nagsasarang karsada Ay, mga na hindi walang naman kapaninsan, pwedeng isara. may mga birthday lang, sinasara nga. Sinasara, bawal po yun di ba? Yan. At alam yan ni Susana de la Cruz, di ba? Bawal talaga ang... Ibig sabihin, dapat may daanan din. Kasi ako din, medyo may sasakyan din ako. Pero naka-parking sa Pero maayos. grabe sa inyo. Nagdan ako kahapon sa anak ng pawis. Ang tagal, hindi matapos-tapos. Anak bayan. Grabe ang traffic doon. Yan. At syempre patuloy din ang mga nanonood sa atin, ang binabanggit nga natin kanina. Nasa linya na uli natin si Sir. Sir, magandang tanghali uli. Yes, magandang tanghali po, ma'am. Oo, pasensya na, medyo tuloy. Sir, ang dami na lang nanonood sa atin ngayon at ang ating mga sinasabi nila, paano ba mag-report sa inyo kung sakasakaling may mga ganitong klase? Siyempre, iba, natatakot din sila. Kunyari, ang barangay nga pala yung may problema, di ba? Takot yan. Paano po ba daw sila magre-report sa inyo at anong klase ang gagawin nila? Opo, alam niyo po, ma'am, kung public official po ang inaakala nilang nagpapasimuno ng mga illegal vendor tsaka illegal parking sa barangay nila, O yung nagsasara ng mga karsada. Pwede niyo po yung i-report. Pwede niyo po i-report yan sa 8888. Diretso po yan sa Civil Service Commission. O yung 4 na 8 po, yung 4 na 8. Pati po yung illegal vendors, illegal parking, a-actionan po nila yan. Ngayon po, kung ano pong barangay na nakakasakop dyan, doon po ipapadala ng Civil Service yan. Tama. Yun po, na meron pang illegal parking dito, may illegal vendors ka dito, kailangan gawa mo ng action. Tama. So ngayon po, meron kang 72 hours. Within 72 hours, you need to write back the Civil Service Commission that you have complied or whatever you have done regarding the problem. O kaya picture nila, isend nila sa inyo. Opo, ma'am. Kahit sa 8888, pwede nyo rin po meron po silang website sa Civil Service. Okay. Pwede nyo rin pong isubmit sa amin. Ang ko lang po sa amin po, pag sinabit sa amin, a-actionan po namin yan, gagawa po namin ng paraan yan, di ba po? Pero nawawala po yung wala po kaming police powers na isabihin sa barangay kapitan, sa mga opisyal, na, ikaw na may responsibilidad mo to. Samantalang po ang civil service, they will take note. Diretso. Diretso po yan. Yon. So mga kaibigan sa 888-4 yan, doon kayo magre-report din. Yun yung bago at mas mabilis. At sabi nga action agad. Oo. So, pero uulitin natin dito kila Fatima, yung mga birthday na nagbubuka, yung sinasara yung mga karsada, bawal po yan, di ba? Bawal po yun. Oo, yun. Pinag-uusapan na po namin yung sa mga sa mga road clearing na ginagawa namin kasama yung mga barangay. Sinasabi na po namin sa kanila yan na iwasan na po natin yung maglalagay ng text sa kalsada, lalo na po kung may lamay. Nakikiramay po kami, pero kailangan po natin respetuhin din yung karapatan ng iba na gumamit ng kalsada. Minsan nga po, makikita nyo yung mga text na ginagamit, may mga pangalan pa ng mga politiko, ng mga opisyal nila, yun nga po, sana po maiwasan na po natin yan. Okay. So, sir, ang dami nag-ano sa atin na in double parking daw sa F. Munoz. May nagre-report na sa atin, sir. may nagre-report na sa atin through dito sa ating sa ating kakampi online na Facebook.
Yan, mga double Opo. parking daw sa F. Muñoz, ang dami-dami. Sabi ni Susana de la Cruz. Yan. So, ang sinasabi nga ni Sir, 888 ang dapat na pagreportan. Ano, Sir? Opo. Lalo na po yung alam niyo po, kahapon, linggo, alam niyo naman po ang problema sa Mindanao Avenue. Yung Yes, pagka-exit mo lang po ng pagka-exit mo ng NLEX, meron pong dyan, sa bandang kanan, meron pong simbahan dyan. Opo. Tuwing linggo na lang po, lalo na kung pabalik ka ng probinsya, tapos mag-exit ka ng Mindanao Avenue, yan po ang traffic na sasalubong sa inyo dahil minsan double parking, triple parking, may nagbababa, may nagsasakay, halo-halo na po yun. Oo. Kaya kahapon po, yung sa pamumuno ng aming traffic enforcement district commander na si Jerry Nazaria, nagdala na po ng mga tow trucks dyan, nagdala ng mga enforcer para tikitan po yung mga ayaw sumunod sa mga pakiusap namin. Kasi po, yun nga po, sabi namin, yan, nire-respeto po namin yung mga pananampalataya nyo, ang pagsisimba, pero po sana ilagay naman po natin sa tamang lugar ang pagpaparking. Kasi po, kahit maluwag po ang Mindanao Avenue, kung sasakupin mo ang dalawang lane for parking purposes, wala rin, tutukod din po ang traffic. Yun yung double parking. Hindi baling mag-parking, basta't may madadaanan din. At responsable yung tao na nagpa-park. Kahit gaano po kaluwag ang kalsada, pag yan pinarkan, mararamdaman niyo po ang pagsisikip. Yan, oo. At syempre, pag sa paghihigpit talaga, medyo sa umpisa lang yan, pero ang ginawa, forever. Di ba, Sir? Opo. Oo. At saka po, ma'am, alalahanin natin, hindi lang po traffic ang ating inaalala dyan sa pagtatanggal ng mga illegally parked. Ang inaano po namin, fire prevention month na po ngayon. Tag-init. Marami pong responding mga bumbero sa mga sunog sa iba't ibang lugar. Biruin niyo po, kung makakadaloy po sila, makakadiretso, tuloy-tuloy po ang kanilang biyahe dahil walang mga illegally parked, di mas maganda po, lalo po yung sa mga apektadong residente. Yan, Di po ba? Opo. Kaya, aside from traffic itself, ang concern po natin yung pag-responde ng ating mga ambulansya, ng ating mga bumbero, wala na ng ating mga madaanan. rescuers, para wala pong nakahambalang na sa daloy po ng dadaanan nila. Ang natatanda ko nga sinudsud talaga yan nung may sunog, sinudsud lahat talaga yung mga nung ambulansya. Ay, ano ba yung truck ng fire truck po. Susud-sunod. Hindi makapasok nga Masabi ko lang po sa mga sa mga kababayan natin ang MMDA po pag illegally parked ka, Pinova, so i-complete nila yung distance po from the towing site to the impounding area. So ngayon po, ang Bureau of Fire, pag ikaw nakaharang sa dadaanan nila, pwede ka po nilang tikitan. Ang multa po nun, 12,000. Wow, ang mahal pala. Mahal. Oo nga, masakit lesson. po yun. Kaya nga po nagkakaroon kami ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Kung pwede nyo ba kaming i-deputize? Yan, oo. Para pag dineputize na kami, we can use their tickets, then we can also enforce their policy on this. Alam niyo po, kayo, sa pag-clearing operations namin, meron po kaming sinagawang anti-illegal parking operations. Hindi po namin nakita yung fire hydrant At that time na tinaw namin yung sasakyan Kasi 3 sasakyan po, kinubera nila yung fire hydrant. May nakapark sa kaliwa, may nakapark sa kanan, may nakapark sa harapan. Yun. So, yun ang dapat. Dinarahan na po. Kung ikaw ang bumbero, hindi mo nakikita. Pag nagkaroon ng sunog, sa kabilang side, puro squatters area pa. Yan. Kaya pag magkaroon ng sunog doon, hindi mo alam na may fire hydrant doon dahil nabarahan na po ng mga sasakyan. Naitago na. Kaya nga po, sabi namin, pinaalalahanan namin yung mga residente doon, sabi namin, huwag niyo pong magtatakpan, haharangan ng fire hydrant. Yun. So, sir, may katanungan pang isa. Last na lang po ito. Sir, last question na lang How about na paghanda natin for the big one? Nakahanda ba tayo? Yung mga earthquake, di ba? Balitang-balita. Meron na tayo kompleto mga pasilidad? Saan po, ma'am? Saan po? Yun daw, kung may kahandaan ba tayo tungkol sa darating, kunyari yung may sinasabi silang big one, ay handa ba tayo? Gano'n tayo kahanda, sir? The big one. Ay, oo, ma'am. Alam niyo po, matagal na po tayo dyan, Kung di po nagkakamali, nakakatatlong taon na po tayo ng preparasyon dyan.
nagkakaroon po tayo ng shake drill, ano? Ito po, in the middle of the year, sometime June or July, ginagawa po natin yan, yung nationwide na shake drill. Ngayon po, ang plano na po ng ang pinaplano na po ng kapamunuan ng ng MMDA, ang gawin na po natin parang yung ano pang gagawin natin after the big one, Saka sakali. diba? Yung post-incident po. Paano ang post-incident? Matatandaan niyo po yung nangyari sa Yolanda, no? Yung ma-relate ko lang sa Yolanda. Sa Yolanda po, malaki po yung paghahanda ang ginawa noon. Nandun na po lahat ng mga yung mga incident commanders natin, nandun na po sila sa area even before the cyclone came. Ang problema po, pag nagkaroon na ng kalamidad, lahat po apektado. Yes. Wala pong pinipili, pati militar, pati pulis, pati kami apektado. So, yun po, yung supposed to be responders, they will also be affected. Kaya po ang ginaano po natin, what if that happens, how are we going to respond? Kasi po sa atin, yung tension, ito, pag lumindol, back cover, di ba? Hold, di ba? Ngayon po, yun po yung, pre-incident yung preparation, paano po pag nandyan na? Sino po ang mag-lead? Sino po ang mag-provide? Paano po kung ito pong, syudad na to ang naapektuhan? Sino po ang tutulong sa kanya? Yan. So, dapat talaga handa. Pati community, handa dapat. Ano, sir? Opo. Up to barangay level po. Up to barangay level. Kaya po ang mga training namin, yung mga training po namin, meron po kami mga training mga grupo, sa barangay, sa mga corporation, sa mga school. Yan po ang ginagawa namin, ma. Yun. So, dapat may mga volunteers din, sir. Ano? Volunteers, marami na po kami pakikipag-ugnayan, lalong-lalo na po, nagpapasalamat kami sa Bureau of Fire. Kasi po, marami na po kami pakikipag-ugnayan, pakikipag-tulungan na ginawa sa kanila. Okay. So, with that, sir, thank you very much sa inyong... Thank you very much, sir. Sa inyong pakikipag-ugnayan sa amin. At siguro, sir, pwedeng susulat kami para naman sa... Invitasyon kayo punta dito sa program para sa namin. program Pwede, niyo dito, sir. sir? Okay, naputol na. So, with that, I would like to thank Lali Pangan, who is watching now, Lanilyn Soto, Susana de la Cruz, Irene de Leon, Kate Villarta Pellesco, Fatima Campaniado, Susana de la Cruz, Dennis Badayos, and Rainier Pellesco. Thank you very much sa panonood ninyo ngayon. Live na live tayo. Thank you very much. At sa mga tumatangkilik sa Luzon, At Visayas, syempre, Mindanao. sa Thank you very buong much. nakikinig sa atin at nanonood sa atin, siguro ito na yung time na pwede na kayo magtanong sa atin katulad ng ginagawa ngayon ng ating mga kababayan. With that, I would like to say goodbye and God bless you Next week, all. Mas maganda pa. Paalam na tayo. Thank you very much sa inyong pagtangkilik sa Chinoy Public Service. Thank you, Pe. Okay. At ang ating technique, si Annalyn, si Fatima, at si Ami, at si Rizal. Thank you very much. See Sa you inyo on lahat, next week. salamat po sa susunod pa uling Lunes. Magkasalba tayo para maging mabuti. Thank you. 我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分。我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心，轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情。叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分。你去想一想，你去看一看。
我的心。已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。